Nang dahil sa agawan ng lupa, pumanaw sa harapan ko ang mga magulang ko. Dear Ate Anne, itago mo na lang ako sa pangalang Cha. Gusto ko lang po ibahagi ang traumatic experience ko na hanggang ngayon ay binabagabag ako. Noon pa man, masaya na kami bilang pamilya. Si Papa, isang barangay kagawad na kilala sa lugar namin dahil matulungin siya sa mga tao. Si Mama naman, full-time na housewife, at kahit nasa bahay lang siya, alagang-alaga niya kami. Dalawa lang kaming magkapatid, at ako ang panganay. Hindi kami mayaman pero masaya kami. Kumpleto ang pamilya namin at ramdam mo talaga yung pagmamahalan sa bahay. Pero sa likod ng kasiyahang iyon, may problema sa pamilya ni Papa. Si Lola na lang kasi ang natitirang magulang niya. Si Lolo matagal nang pumanaw. Ang kaso, may mga tito at tita ako sa side ni Papa na walang respeto kay Lola. Lalo na yung isang tito namin, parang wala siyang paki sa damdamin ng ibang tao. Isang araw, nalaman na lang namin na binabalak niyang ibenta ang lupa ni Lola. Pero ang masama, buhay pa si Lola noon. Hindi naman sa kanya ang lupa, kaya wala siyang karapatan na gawin yun. Siyempre, hindi pumayag si Papa. Naging dahilan iyon ng malaking away sa pamilya nila. Halos araw-araw silang nag-aaway at nagsisigawan. Pero sa huli, hindi natuloy ang bentahan dahil pinigilan ni Papa. Makalipas ang ilang buwan, nagkasakit ng malubha si Lola. At sa kabila ng lahat, kahit may alitan si Papa at si Tito, nandyan pa rin si Papa para kay Lola hanggang sa huling hininga niya. Noong inilibing si Lola, akala ko matatapos na ang lahat ng problema, pero doon pala nagsimula ang pinakamatindi. May isang piraso ng lupa si Lola na maganda talaga, napaka-fertile, kaya ang daming pwedeng itanim doon. At sa dami ng mga lupain ni Lola, doon lang sa lupang iyon nagka-interes si Tito. Sabi niya, gusto raw niyang ipamana sa kanya yon. Pero sabi ni Papa, hindi pwede. Panganay si Papa, kaya siya dapat ang magdesisyon kung paano hahatiin ang mga lupa. Kaya natural lang na siya rin ang nagmamay-ari ng lupang iyon. Masama ang loob ni Tito. Ramdam namin yun. Sa tuwing magkikita sila ni Papa, hindi na sila nagpapansinan. Alam mong galit na galit siya, pero si Papa hindi na lang pinapansin. Isang umaga habang nagkakape ako sa sala, may kumatok sa pinto. Si Mama ang nagbukas at tinanong ni Mama kung ano ang sadya nito. Tinanong niya si Mama kung nandyan ba si Papa dahil may gusto raw siyang pag-usapan. Pinatawag ni Mama si Papa mula sa likod ng bahay. Wala akong kamalay-malay na iyon na pala ang huling beses na makikita ko sila ng buhay. Pagkalabas ni Papa sa pintuan, bigla na lang may narinig akong napasigaw si Mama at bago pa siya makatakbo pabalik sa loob, siya. Natulala ako sa takot. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko parang nananaginip lang ako. Pero hindi ako nagising. Nakita ko na lang sina Mama at Papa na nakahandusay sa harap ng bahay namin, duguan at wala ng buhay. Humihinga pa ng kaunti si Mama noong sinubukan ko siyang lapitan, pero wala na akong nagawa. Sa sobrang takot ko, hindi ko na alam kung paano ako kikilos. Tinawag ko ang kapatid ko na nasa kwarto at humingi kami ng tulong sa mga kapitbahay. Nanginginig pa rin ako sa bawat segundo habang hinihintay ang ambulansya at mga pulis, pero alam ko sa sarili ko na wala na. Wala na sina Mama at Papa. Grabe Ate Ann, parang pinunit ang puso ko. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na wala na silang dalawa dahil lang sa agawan ng lupa. Wala akong ebidensyang matibay para sabihin kung sino talaga ang gumawa noon. Pero sa kalooban ko, alam kong may kinalaman ang tito ko. Ngayon, mag-isa na lang ako sa buhay. Ako na ang naging tagapag-alaga ng kapatid ko. Gustong-gusto kong makamit ang hustisya para sa mga magulang ko, pero paano? Wala akong sapat na ebidensya para humarap sa korte. Ang hirap, Ate Ann. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sana po mabigyan mo ako ng payo. Pakiramdam ko, ako na lang ang inaasahan ng kapatid ko, pero paano ako makakabangon kung hanggang ngayon binabagabag pa rin ako ng alaala ng araw na iyon? Ang sakit-sakit pa rin. Minsan iniisip ko, sana hindi na lang nangyari lahat ng ito. Pero wala akong magagawa, kundi magpatuloy para sa kapatid ko. Sana po matulungan niyo ako, Ate Ann.
Gusto ko ng hustisya para kina mama at papa. Pero parang sobrang layo ng pangarap na iyon. Sana po may paraan pa.